Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inabot ang pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 4, 2025 at ganap na pong alas 4:26 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Ay po ngayon ay live dito po sa Facebook. At ang magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones at kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapakinggan, mapanood dito po sa ating ginagawang pangaral. Lunes hanggang Sabado dito po sa Facebook Live. Lobin po ni Abay Hawa na magbukas po siya ng pangunawa upang maunawaan ng bawat isang makakarinig. Magandang hapon, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Melchor Pasis, Brad Emiliano Umali. Magandang hapon sa bawat isa. At ang ating pong paksa sa hapon pong ito, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na. Ayon doon sa ating paksa, doon sa Mateo 10:28. Sabi ko dyan, FSB, at huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, subalit walang kakayahang pumatay ng kaluluwa, sa halip matakot kayo sa Kanya, sa Diyos, na may kapangyarihang pumuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Yun po kasing diin na sa halip matakot kayo sa Kanya, kay Abay Hawa. Kaya ko po yun binigyan ng diin, sa halip matakot kayo sa Diyos, hindi sa tao. Brad Noli Tungkuha, Brad Edmundo Umali, Juliet Umali, ayan. Sister Chris De La Cruz Kim, Brad Wilfredo Bedes, magandang hapon. Sige hot, abang ating pang iniintay, alas 4:29 ng hapon. Ngayong araw po ng Miyerkules, panglong bahagi na. So, 4:29 ng ating oras. Ano ho ba ang kahalagahan kung kay Abay Hawa tayo matatakot? Ano ba ang pwedeng mangyari sa isang tao kung sa tao siya natatakot kaysa kay Abay Hawa? Dito pag-aaralan natin ngayong araw na ito ng Miyerkules dito sa ikatlong bahagi. Sister Shirley Bando Abrera, Sister Ging Makar, Lolita Porsiga. Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Alas 4:29 pa rin. Eksakto, alas 4:30 tayo po ay patuloy na doon sa ating gagawing pag-aaral. Brad Nino Dinivillar, magandang hapon. Ayun, eksakto, alas 4:30 na. So, punta na natin yung ating paksa, inggil po dito. So, ano ho ba ang pwedeng mangyari sa isang tao kung ang takot ay napunta sa tao kaysa kay Abay Hawa?
ito yung nakikita natin sa kasalukuyan na mas kinatatakutan ng tao ang kanyang kapwa-tao kaysa Diyos o kaysa kay Abay Hawa. Dito sa isang talata ng Kawikaan 29:25, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Ano yung silo? Bitag. Ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon kay Abay Hawa ay maliligtas. Yun daw pagkatakot sa tao, nagdadala ng silo o yung bitag. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, sa ating binasa sa Kawikaan, yun daw uri ng pagkatakot ay parang isang lason sa isip, ang takot sa tao, at maihalin tulad ito sa isang silo o bitag. Bakit? Tingnan natin kapag ang isang hayop, halimbawa katulad ng ibon, daga, koneho, na pagka sila ay pumasok doon sa bitag at nasilo, wala silang kakayahang nagagawa kapag sila ay nabitag. Ang ibig nito ay makatakbo, subalit dahil doon sa silo o bitag, hindi siya makagalaw man lang at parang itsura siya ng isang paralisado. Di ba tayo pagka, lalo halimbawa ko yung mga daga, di ba merong pambitag tayo, makikita natin alumpihit yung mga daga, pagka pumasok dun sa bitag. At siyempre, ang ginagawa ng mga tao dyan, pagkatapos na pumasok dun sa bitag, pinapatay na. Ito isang maliit na halimbawa na pagka ang isang tao ay sa tao na takot. Sabi dyan, ang Biblia Tagalog 1978, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Tama naman, So, doon sa halimbawa na aking pong ibinahagi, may isang pangyayari sa lumang tipan noong panahon ni Josue. May 12 lalaki ang pinapunta upang mag-espiya sa lupain ng Kanaan. Bago pa isaplanong paglusob ng mga Israelita. Ang mga espiya ay nagsibalik at kanilang ibinalita na ang lupain ay mataba at mayaman gaya ng sinasabi ni Abay Hawa. Subalit, 10 sa mga tiktik na yon ay nangilabot sa lakas ng mga taong taga-roon. Sa gayon, palibas ay pinangibabawan ng takot sa tao, ang lakas na ito ay pinalabisan nila ang pagbabalita, naging eksaherado sa mga Israelita. Sa gayoy, pinangibabawan ng takot ang buong bansa. Ang mga Israelita ay tumangging sumunod sa utos ni Abay Hawa na pumasok sa Kanaan at ariin ang lupain. Kaya naman sa loob ng sumunod na 40 taon, ang buong populasyon binubuo ng mga lalaki noong panahon yon, maliban sa ilan, ay nangamatay sa ilang. Ito yung istorya niyan na gusto kong ipakita dito sa kapulungan at sa lahat po ng mga makikinig at manunod. Ito yung nasa Bilang 13:1. Sinabi ng Panginoon kay Moises, magpadala ka ng mga tao para mag-espiya sa Kanaan, ang lupain na ibibigay ko sa inyong mga Israelita. Ang mga tao na iyong ipadadala ay ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Ipinadala niya sa Kanaan ang mga pinuno ng mga Israelita mula roon sa disyerto ng Paran. Ito ang mga lahi ng mga pangalan nila. Inisa-isa ko dito para gusto kong isa-isahin sa inyo para maipakita dito na detalyado. Kasi kung paiikliin ho natin, hindi natin makikita yung detalye niya .
Para lang maipakita kung paano o yung detalyadong nangyari. Ano? Lahi ni Reuben, Shabuan na anak ni Sakur, ni Simeon, Shapat na anak ni Hore, Huda, Kalib na anak ni Gifon. Yan yung Kalib ho, tandaan niyo yung pangalang Kalib. Isakar, Igal na anak ni Jose, Ephraim, Hosea na anak ni Nun, Benjamin, Palti na anak ni Rafu, Zebulon, Gadiel na anak ni Sodi, Manase na anak ni Jose, Gadi na anak ni Susi, Dan, Amiel na anak ni Gimali, Aser, Setior na anak ni Mikael, Naftali, Nabi na anak ni Boksi, Gad, Giwel na anak ni Maki. Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag-espiya sa Kanaan. Pinalitan ni Moises ng Josue ang pangalan ni Hosea na anak ni Nun. Bago sila pinaalis ni Moises para mag-espiya sa Kanaan, sinabi ni Moises sa kanila, maglakad kayo pahilaga at pumunta sa timog ng Kanaan at dumiretso sa kabundukan. Tingnan ninyo kung anong itsura ng lupain at kung malakas ba o mahina ang mga tao roon. At kung marami sila o kaunti. So, dinidetalye dito ni Moises, pumunta kayo ang wika pahilaga at pumunta sa timog ng Kanaan, dumiretso sa kabundukan, tingnan ninyo kung anong itsura ng lupain, kung malakas ba o mahina ang mga tao roon, at kung marami sila o kaunti lang. Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan, kung mabuti o hindi. Tingnan ninyo ang kanilang bayan, kung napapalibutan ng pader o hindi. Tingnan din ninyo kung masagana ang lupa o hindi, at kung may puno o wala, at pagsikapan ninyong makapagdala ng prutas sa inyong pagbalik. Panahon noon ng paghinog ng ubas. Kaya naglakad sila at pinano nila ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, malapit sa Lebo, Hamat. Nagumpisa sila sa Negev hanggang sa nakarating sila sa Hebron, kung saan nakatira sina Ahiman, Sisyai at Talmay na mga angkan ni anak. Itinayo ang Hebron 7 taon bago itinayo ang Zoan sa Egypto. Pagdating nila sa lambak ng Eskol, pumutol sila ng isang kumpol ng ubas. Masyadong mabilib ito, kaya itinali nila ito sa isang tukod at magkatulong na binuhat ng 2 tao. Nagdala rin sila ng mga prutas na pomegranata at igos. Tinatawag ang lugar na iyon na lambak ng Eskol dahil sa kumpol ng ubas na pinutol ng mga Israelita. Pagkatapos ng 40 araw na pag-espiya sa lupain, bumalik sila kina Moises, Aaron at sa buong mamamayan ng Israel, Kades. Doon sa disyerto ng Paraan, sinabi nila sa buong kapulungan ang kanilang nakita at ipinakita nila ang kanilang dalang mga prutas. At sinabi nila kay Moises, pumunta kami sa lugar na pinapuntahan mo sa amin, maganda at masaganang lupain iyon. Sa katunayan, ito ang mga prutas, pero makapangyarihan ng mga taong nakatira roon at malalaki ang kanilang mga lungsod at napapalibutan ng mga pader. Nakita pa namin ang angkan ni anak. Nakatira ang mga Amalekita sa Negev, ang mga Heteo, Hebuseo, ang mga Amoreo sa kabundukan at ang mga Kananeo naman ay nakatira malapit sa dagat at sa tabi ng ilog ng Jordan. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moses at sinabi niya, lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro kong maagaw natin ito. Si Caleb ito, yung sasalita. Pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. Sabi noong ibang kasamahan ni Caleb, at pinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupain nakita namin. Ito yung masamang balita na sinabi nung kasamahan nila Caleb at saka ni Josue. Yan. Yung dalawa si Caleb at saka si Josue. Hindi maganda ang lupain nakita namin doon at hindi lang yan. Malalaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad. May nakita pa kaming mga higante.
sabi doon. Nephilim, ayan, na mga ang kanianak, parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila at ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Sobrang eksaherado yung naging balita noong kasamahan nila Caleb at ni Josue. Dito sa isang talata, sa 14:30, ayan, sabi niya, sa 14:1, sabi doon, yung sumunod doon, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang. Kasi yung dinig nila pero mo, ang lalaki ng mga tao roon. No? Sabi niya, kaysa tayo'y patayin ang ating mga kaaway sa lupaing pinagdalan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating mga asawa at mga anak, mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan dahil siya'y nagpis. Pinunit ni na Josue na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jepon ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, sabi ng dalawa, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing yon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Yun ang sabi ng dalawa. Si Josue at saka si Caleb. Kasama natin si Yahweh at ginati na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantangang babatuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Kaya ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Pero mo, ang kalaban ngayon ng dalawa na nagsasabi ng totoo ay buong bayang Israel na ang kalaban. Nung dalawa, nung nagsalita ng totoo. Huwag tayo ang wikang matakot. Sagana ang wika ang lupain. Ayan. Aliwanag yung sinasabi niya. Sabi niya, sa 11, pinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin, samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana, at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa sa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin niyong yan. Alam naman nila na ang Israel ay inilabas niyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sasabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap, kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang sapagkat hindi nyo sila kayang dalhin sa lupain ipinangako nyo sa kanila. May uuyam 17. Kaya nga sinasama, kung minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi nyo nung una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit, hindi niya pinagpawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salinlan. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginawa mula nang sila'y ilabas nyo sa Ehipto.
sapagkat kay Diyos ng pag-ibig at handa magpatawad sa nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, so naging tagapamagitan si Moises, pinatatawad ko na sila. Ngunit, ito ang tandaan mo, hanggat ako'y buhay at nalulukuban ng aking kalwalatian ng buong mundo, isa man sa nakakita ng himalang ginawa ko, hindi makapapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Tingnan nyo, dahil lamang doon sa masamang balita, doon sa eksaheradong balita, nung 10, ito ang naging parusa. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naadi sa kanila. Sumusunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makapapasok siya sa lupain iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula, lumigid kayo sa ilang sapagkat ang mga Amoreo at Kananeo ay nasa kapatagan. Sinabi ni Yahweh kina Moises sa Taron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagreklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na ito ang ipinasasabi ko habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa kabila, sa census, sa mga trade, ang iyong mula sa 20 taon pataas, isa man ay walang makararating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephone at si Josue na anak ni Nun. So dalawa, ang makararating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi niyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ayan ha, letra por letra yan mga kapatid. Ang mga anak ninyong magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggat hindi kayo namamatay. Lahat ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupain iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ang paghihirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. 36. At ang mga espiya, ito yung kasama ng dalawa, na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel, ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephone. Matindi, no? Kaya ko binasa ng buo yan para makita ng bawat isa sa atin yung pangyari. Alam niyo ba kung isa-summarize ko lang, hindi ho maiintindihan ni numan, no? Namatay yung 10. Di ba, 12 ho yun. Namatay yung 10, 2 ang hindi namatay. Ano ang aral na ibinabahagi sa atin ni Abayaw? Kasi ho, yung takot sa tao, ito yung naging o pangyayari na nagkaroon ng takot yung 10 doon sa tao. Ang mga Israelita ay tumangging sumunod sa utos ni Abayawa na pumasok sa Kanaan, na ariin ang lupain. Kaya sa loob ng sumunod na 40 taon, ang buong populasyong binubuo ng mga lalaki ng panahong iyon, maliban sa 2 na namatay sa ilang. Awaw ba natin mga kapatid? Bakit to? Yun daw hong takot sa tao, nagdadala ng silo. Ganon din. Sa panahon natin, kung ganito rin ang mangyayari, na mas natatakot tayo doon sa tao kaysa doon sa kay Abayahawa.
Kasi once lang isang tao natakot sa tao, yung kautusan ni Abay Yawa, nababaliwala na lahat yun. Hindi na nila nasusunod yung kautusan. Yung gusto ni Abay Yawa ay hindi na nangyayari. Katulad nung sinasabi doon sa ating binasa. No? So, ganun na nangyari. So, yung nangyari doon sa 10 na pinatay sa salot, ganyan din na mangyayari kung ang takot natin ay sa tao. Kaya nga doon sa ating paksa, na mas katakutan natin, yun daw Diyos, o si Abay Yawa, sabi niya, sa halip matakot kayo sa Kanya. Sino? Kay Abay Yawa. Na ano? Na may kapangyarihang pumuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno o magdala doon sa libingan. Kasi once na ikaw ay nasa libingan na, maliban na lamang kung alisin ka ni Abay Yawa ron. Doon sa libingan yon. Pero kung hindi na mangyayari yan, nakatulad nung isinumpa niya, hindi kayo makapapasok ang wika sa Kanaan. At nangyari ho naman. Yung bang hindi nakapasok, Brad, doon sa Kanaan, hindi na rin ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Opo. Maliban na lamang kina Aaron at saka kay Moises. Pero lahat ng hindi nakapasok doon, hindi na nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala ho yung pangakong buhay na walang hanggan. So, ganoon din sa panahon natin. Kung ang mangyayari halimbawa, yung batas ni Abay Yawa ay hindi mangyayari at makikinig lamang tayo doon sa tao, mas binibigyan natin ng prioridad yung tao kaysa kay Abay Yawa, ganito rin ang mangyayari sa atin. Kaya nga binasa ko natin yan, doon sa chapter 13 and then chapter 14, medyo mahaba-haba, para lang makita natin kung anong nangyari doon sa ginawa nila, na pagsuway. Di ba ang katapos-tapusang nangyari ay pinatay sa salot at nangamatay sa ilang yung mga sumunod doon sa 10. Ganon din sa panahon natin ngayon. Kung ang mangyayari halimbawa sa atin, di ba merong sitas doon sa 10:37. Sabi doon, FSB, ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kapag ito ay sinuway mo, tinan nyo, nagsalita dito si Yahweh nung nakitulad pa sa tawa. Siya, sabi niya, ulitin ko, hindi napapansin ito ng marami. Hindi napapansin ito ng marami. Sabi niya, ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Pag minahal mo, alinman, pag minahal mo, alinman, yung iyong ama, yung iyong ina, yung iyong anak, lalaki man yan o babae, maging asawa, hindi karapat-dapat sa akin. Sabi niya, sa akin, hindi karapat-dapat. So pagka ito ay hindi nangyari, tinanong niya yung sinabi niya, hindi karapat-dapat sa akin. Pag pinag-ukulan mo ng pansin ng higit kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. Bakit to? Kasi imbis na si Abay Yawa, ang ibigin mo ng buong puso, ang iyong pag-asa nandun sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, wala kay Abay Yawa. Paano ka magiging karapat-dapat?
Kaya nga kinuha ko natin bilang halimbawa. Marami ho yan. Meron pang halimbawa kay Jonas. At kung loloobin ni Abay Hawa ay bukas natin. Hindi lamang ho yung halimbawa na yan sa panahon ni Josue. Hindi lang yan. Meron ba yung kay Jonas? Oh, meron pa. Bukas o kung loloobin ni Abay Hawa. Ituloy ho natin. So, nakita ko naman natin, di ba? O, hindi karapat-dapat sa akin. Binabaliwala ito ng iba. Ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin. Yan ho ay sa ano pa lang, sa pamilya mo pa lang. E paano halimbawa ho yung nagmahal ka sa iyong mga ari-arian, sa iyong bahay, sa iyong mga lupain, pera, doon pa lamang ho yan, nasa pamilya pa lang. Kasi pwede kang, maraming tao na walang yaman, pero yung pagmamahal doon sa pamilya, intact. Hindi yung masamang magmahal sa pamilya, pero dapat mas higit ang pagmamahal natin kaysa kay Abay Hawa. Kasi kaya nga ho, yung sinasabi niya doon sa kawikaan na aking binasa, yun daw pagkatakot sa tao, nagdadala ng silo. Marami ang mas takot sa tao kaysa kay Abay Hawa. Pakikita natin ho yan. Sa relihiyon, mas takot ang tao doon sa kanilang mga pastor, ministro. Kay Father. Diba? Minsan, mas takot ang isang asawa sa kanyang asawa kaysa kay Abay Hawa. Nanineglect si Abay Hawa, pinapaboran yung kanyang asawa. Nanineglect si Abay Hawa, pinapaboran yung kanyang anak. Ibaling wala si Abay Hawa, basta meron akong magulang, meron akong asawa, meron akong mga anak. Hindi ba totoo yan? So, bukas o, kung loloobin ni Abay Hawa, ituloy po natin yung ating ika-4. Sabi ko nga ho, hindi lamang ho yan. Oh, si Jonas, si Haring Saul, mga halimbawa yan, na yung pagkatakot sa tao, nagdadala ng silo. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Ayun. Sino ba yung aking huling binasa kanina? Ayan, Brad Rodelio Nava. Teka, bigla na wala na kagad. Leonardo Corsica, Sebastian Juarez, Sister Vivian Bando Mana, Sister Vivian Bando Mana, bakit po sinabi ni Abay Hawa habang buhay siya at tapos na po ba ang galit na ng Diyos sa mga Israelita? Hindi ibig sabihin na namamatay si Abay Hawa. Ibig sabihin, siyempre, wala namang kamatayan yan. Nasa unang Timoteo yan. Nung sinabi niya lang na habang buhay ako, ibig sabihin, wala naman siya kamatayan doon. So, hindi natin pwedeng sabihin literal na ibig sabihin niya na habang buhay, mamamatay siya. Hindi ganun. Tapos na po ba ang galit ng Diyos sa mga Israelita? Hindi natatapos yan hanggat gumagawa ka ng kasalanan. Kasi yung kasalanan kasi, yun na nagpapahiwalay kay Abay Hawa. Ngayon, sa panahon ba natin ngayon, meron pa bang mga Israelita? Yun ang isang tanong. Kung meron pa ba na nabubuhay ng mga Israelita? Kasi sa nakikita natin ngayon, puro mga hintil na ito eh. Yung nasa panahon natin ngayon, puro mga hintil na eh. Di ba? Oh. Kaya, yun ang mahalaga doon tanong. Halimbawa, Brad, katulad ng mga Hudyo sa Jerusalem, sa Israel, may tuturing ba na sila yung mga Israelita? Tatandaan natin ang Israelita ay si Jacob. Doon ang galing yung 12 lipi. Na aking binasa kanina doon sa bilang. Di ba? Yun yun eh. Yun yun.
Hindi siya isang bansa. Di ba? So, yun. Sister Lolita Corsiga, Troy Corsiga, Janmer Corsiga, Brad Jesse Juarez. Baka meron na akong natalunan na hindi ako nakapagbasa. So, ibig sabihin, bro, hindi kasalanan sa kanya ang talikuran ng pamilya o magulang mo. Kung para sa kanya naman ang pagtalikod na yon. Kasi sa mata ng tao, kapag tumalikod ka sa pamilya mo, kasalanan daw sa Diyos yun. Ganito yan. Kasi hindi naman natin literally na kapupuutan natin yung ating pamilya, yung ating asawa. Ang sitwasyon lang, dapat mauna talaga si Abay Yahweh. Hindi ang prioridad kasi kalimitan minsan ang nagiging priority ng tao ay pamilya. Huli si Abay Yahweh. Ang sinasabi ng kasulatan, iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Sino? Si Abay Yahweh. Papasok ngayon doon sa ikalawa, utos. Naibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Pamilya mo yan. Hindi naman po pwedeng kaputan mo siya, huwag mo nang mahalin. Hindi. I-priority mo si Abay Yahweh para si Abay Yahweh ngayon ang gagawa sa pamilya mo. Yun. Yun ang nakakalimutan ng tao eh. Mas pinaprioridad nila yung kanilang pamilya. Wala pa yung trabaho, pamilya pa lang. Wala pa yung trabaho. Wala pa yung kanyang hanap buhay, wala pa yung negosyo. Pamilya pa lang ito. Priority niya. Pangunahin. Samantalang sa kasulatan, ang dapat yung Pangulo, kaya sinasabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Bigin mo Israel ang Pangulo. Ibig sabihin Pangulo, panguna. Ang pangulong utos, pangunang utos, ay ibigin mo siya ng buong puso. Pero nangyayari ba? Hindi. Nauna nga kasi nga yung pamilya. Kaya nga, yung Mateo na yan, na hindi naiintindihan ng marami, yung Gis 37, ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Tingnan niyo, pansinin niyo, nababaliwala minsan si Abay Yahweh dahil lang sa pamilya. Pero sa bandang huli, andon ang paghingi ng tulong kay Abay Yahweh. Di ba? Nasa huli si Abay Yahweh, nawala doon sa doon sa Pangulong Utos eh. Pero pagdating na doon sa nag-50-50 na, maluba na, meron ng sakit na maluba, na hindi na kayang gamutin ng mga tao, na pinagkatiwalaan ng maraming tao. Kay Doc, ano ba maganda? Doc, puro Doc. Si Doc naman, wala nang magawa dahil alam niya na talagang wala nang cure. Ano sasabihin niya? Ipagpasa Diyos na lang muna natin. Sabi ni Doc. Hindi ba totoo yun? Yan ang nakikita natin. So, nasan si Abay Yahweh? Andun sa huli. Tingnan niyo yung nangyari doon sa panahon ni Josue. Kung hindi dahil sa mga taong yun, dapat nakapasok sila eh. Pero dahil lamang doon sa takot, sa tao, hindi kay Abay Yahweh, yun ang nangyari. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Pagka yung takot ng isang tao ay hindi kay Abay Yahweh, ganyan din ang mangyayari. So, sana naiintindihan natin. So, ulitin natin yung tanong ni Brad Jesse. So, ibig sabihin bro, hindi kasalanan sa kanya ang talikuran ng pamilya. Oo, hindi kasalanan kung pinapriority mo si Abay Yahweh. Ang magiging kasalanan mo dyan, kung hindi mo na nga pinapriority si Abay Yahweh, pinabayaan mo pa yung pamilya mo. Di ba? O, yun, kasalanan yun.
Kasi kinakailangan bilang pamilya eh. Kaya tayo nagkaroon ng pamilya para, di ba? O bilang halimbawa, ako yung ama, nagkaroon ako ng asawa, meron akong naging anak. Kaya ako nagkaroon ng isang pamilya dahil kay Abayahawa. Naninigli ko yung mga aking anak kung hindi ko ito tutulungan, kung may pagkakataon akong tumulong. Walang saysay yung aking ginagawang pangaral. Kung may pagkakataon akong tumulong, gagawin ko. Maliwanag naman yung sinasabi doon sa Galatia 6. Maliwanag yun. Kaya lang, sabi nga, palibasa nga, walang takot sa kayabayhawan ng tao, hindi nagagawa ito. Ano sabi niyan? Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Asawa mo, anak mo, magulang mo, kasama yan. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ang tanong, nagagawa ba? Yung salitang lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Maaari, nakagawa ka ng mabuti sa iyong pamilya, pero yung lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya, marami hindi nakakagawa. Di ba? Ayun po, muli maraming salamat. Sana ho, wala akong nakaligtaang tanong. Brad ulit tungkuha, tama po bro. Tiwala lang tayo kay Abayahawa. Sister Cristina Juarez, Rosely Bandoho, ayan. Sister Lori Calderon, sana wala na. Sister Maria Victoria Morales. Ayun. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian ng karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kaulan ng panahon at ngayon at magpakailanman. Sa nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi dito po sa mundo ito. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapatid sa kapulungan at ganun din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, pagpapala ni Abayahawa ang siyang sumatin. Maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.